Tumungo kami ni Sec Hans around 2 days ago sa Kuwait. Unang-una para kamustahin yung ating mga kababayan dahil syempre dahil sa ongoing pa rin na krisis no sa rehiyon. Marami tayong mga kababayan na naapektuhan yung kanilang trabaho, naantala or nabawasan yung kanilang sweldo. And kami mismo ni Sec Hans, gusto namin ma-check yung kanilang kondisyon, ano yung matutulong ng ating mga kababayan, ng ating pamahalaan palalo sa kanila. At ako mismo, no, na-witness ko yung pagbigay ni Sec Hans ng Department of Migrant Workers ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng yung trabaho nila na apektuhan dahil dito sa ongoing na crisis natin sa Middle East, no? And no, tiningnan Mhm. din natin and we oversaw the continuing repatriation efforts natin sa pamahalaan. And ito nga, nagbunga ito. Meron tayo ngayong naiuwi na ating mga kababayan, 320 plus na naiuwi natin. And then meron pa tayong nakaschedule na 250 pa na uuwi Okay. in the next coming days. Ito ay um, sponsored no ng OWA through the Emergency Repatriation Fund. Mm. So, kung susumahin, nasa 3,000 na ang napauwi nating mga kababayan from Kuwait and overall, katuwang ang Department of Migrant Workers ay nasa malapit na sa 10,000 ang napauwi nating mga kababayan. Maganda ho yung report ninyo, Admin PY. Sa kasalukuyan po, yung nabanggit ninyo parang meron pang nasa around 250 pa na dagdag. Saang mga bansa po manggagaling pa ito? Itong 250 ay mula sa Kuwait lamang. Aha. Sila po ay kasi limitado pa rin yung flights from Kuwait mismo. Kung maaalala ninyo, yung mga unang batches ng Kuwait, itinatawid natin from Kuwait to Riyadh, from Mm. Kuwait to Dammam. And tuloy-tuloy lang tayo sa pag-repatriate from Kuwait to Dammam, no? Kasi this supplements our efforts sa Kuwait na doon sa direct flight, no? Aha. So, ngayon, itong 250, they are scheduled to leave Kuwait and proceed, no, to Dammam, Mhm. May 19 and May 20. 250 sila makakarating dito sa atin, sa ating bansa, no? Madagdag ko lang dito sa 320 plus, around 40 plus, kaya ngayon lang kami, 740 kami dumating. Ngayon lang kami halos matapos doon sa post-repatriation assistance. Mhm. Kasi around 40 or more than 40 ay medical cases, no? And nagpapasalamat tayo at kailangan i-recognize ang efforts ng Department of Health and Department of Social Welfare and Development. Mhm. Yung mga doktor nating mga kasama sa DOH ay talaga namang nakatutok sa mga kailangan ng ating mga repatriated OFWs. Oho.